Eto na po, nangyayari na. Kung yung mga gunita, dun sa isang topic ko, dito rin sa Mike Abby Opinions, na sinasabi ng isang Professor Romero, na pag tumagal ang trial, gagawin at gagawin ng maraming sektor, hindi lang ng kampo ng mga Duterte, ang mga propaganda tungkol dito sa impeachment para makahikayat sila ng taong bayan o ng kung sino mang grupo na hindi kailangan ng impeachment or maimpluwensyahan ang mamamayan sa mga paniniwala at paniwalain sa magitan ng social media at ng media mula sa kampo ng mga Duterte at iba pa na sila ay nagiging kawawa o sila po ay hinaharas, nagigipit sa isyong ito. Pakinggan po ninyo. At yung aking topic na yan sa isyong yan doon sa nakaraang video, related na dito sa sinasabi po ni Vice President Sara Duterte. Kasi nagsalita na ang Vice President. Pakinggan po niyo yung sinasabi. Ang kanya sa sinasabi rito. Iba na, di ba? Nagiging parang paawa na. Parang naghahanap na sila ng suporta. Parang ganon. Ito, yun o. Pagpaalisin nila ako dito, or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. Yan o. Ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Impeached, then that is my end. Gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang Vice President. Pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan. Ayan o. Gagastos daw ang pamahalaan para daw palitan o tanggalin ang elected Vice President. Yan na kanya sinasabi. Parang ang sinasabi dito ni Sara Duterte, walang issue laban sa kanya sa kabila ng betrayal of public trust. Ang issue, yung 7 article of impeachment, graft in corruption, yung pagmumura at pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House, at sunod pa dyan na yung di umano'y ill-gotten wealth or billion-bilyong deposit bank account. Yun yung mga issue eh. Pero dito sa kanyang mga sinasabi, parang nangihinayang siya sa laki daw ng perang gagastusin sa trial para siya itanggalin o ang Vice President. Nakita nyo? Nag-iba na. Di ba? Yun na yung sinasabi. Na inililihis ng issue. Pinapalabas na magastos ito para siya itanggalin. Para bang baliwala na lang kung ano yung kanyang posibleng kasalanan. Ito, ipakinggan natin ang kanyang pagpapatuloy. At pagsisinungaling ng administrasyon para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako ay babanatan at babanatan nila ako. I really believe that we have reached the point of no return. They are really going after me. At gusto talaga nila akong tanggalin sa posisyon. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Ayan o. So, kita nyo, mga iba-iba na yung sinasabi niya. Talaga daw gusto siya tanggalin, gusto siyang alisin as Vice President. Diyan naman magaling ang mga Duterte ang gawin tanga ang kanilang mga supporter, di ba? Sino maloloko mo, Inday Sara? Yun lang naman mga DDS yung mga naniniwala lang naman sa inyo Di ba? Pa-victim effect na ngayon Hindi mo lang niya binanggit na yung mga posibleng kanyang law violation. Kaya nga po mahalaga yung trial Ayan, balik naman tayo sa issue ng katigasan ng loob nitong Senate President. Kung sinimula na po kasi kaagad ang impeachment trial, hindi na mapapag-usapan itong ganito na para bang ang gobyerno pa ang sinisisi, ang gobyerno pa ang nagsasayang ng pera para ma-impeach si Sara, para matanggal ang pinaniwalaang lumabag sa mga batas at nawawala na ang tiwala ng taong bayan. Yun po yung issue Pero habang tumatagal ito na nga yung sinasabi ko. Nakakagawa na po ng paraan ang kampo ng mga Duterte, mismong ang Vice President, na makakuha ng issue para sirain ang gobyerno. Ayan sinasabi. Kaya daw siya gustong matanggal. Okay? Kaya daw gustong magkaroon ng impeachment para mapagtakpan yung di umano'y maraming pangako na hindi naman sinabi kung ano yung pangako. Kung yung pangako sinasabi yung rice, hindi naman pangako yun Pangarap lang Di ba sabi ng Pangulong Marcos,
Pangarap natin bumaba ng 20 pesos ang bawat kilo ng rice. Pangarap niya yun. Hindi naman niya sinabing ibababa ko ang presyo ng rice. Ibababa ko ang halaga ng 20 piso bawat kilo. Hindi ganon. Ang sinabi niya, pangako pa lang. Ay sinasabi nila ngayon, pangako na. Di ba? Ayan na yan. So, nakikita na natin po na lumilihis na yung takbo ng mga impormasyon. Gumagawa na po ng mga butas para siraan ng gobyerno at palabasing pagtakpan ng di umano'y kanilang paniniwalang may problema para daw sa impeachment. Yan ang masamang epekto na ng paninindigan ng Senate President na walang trial sa ngayon at sa halip ay sa next Congress na. Marami pong ganyan lalabas. Tandaan nyo, sinasabi ko. Kaya huwag nyo kong iwan. Magsama-sama po tayo dito sa aking mga channel. Marami pang mga propaganda or mga AI, video, picture na gagamitin ng kampo ng mga Duterte o pro-Duterte para sirain ang gobyerno, para masira ang kredibilidad ng gobyerno kung bakit kailangan ng trial. Samantalang ang gobyerno naman, Office of the President, ayaw ng trial. Pero ang Kongreso at ang mamamayan gustong ang trial. Dahil nga merong nakita silang graft in corruption at kawalan, nasirang tiwala ng pamahalaan o ng taong bayan sa pangalawang Pangulo ng bansa. Ano ba akala ni Sara? Walang nakapanood ng pagbabanta niya sa ating Pangulo. Ano kaya akala ni Sara? Convincing na meron talagang Kokoy Villamin, Mary Grace Piatos, Oishi McDonald, o Chippy McDonald. Ano ba akala ni Sara? Yung mga ginawa niya, hindi siya dapat maparusahan. Di bali nang magastos ang impeachment. Ang importante, mawala yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Yun ang pinaka-importante. Ngayon po, ay nako, paawa effect na ang ating BP. Siguro, baka nauubusan na ng gimmick para sirain ang ating Pangulo patungkol dito sa impeachment. Sa confidential fund, 612 million pesos sa Department of Education at sa Office of the Vice President. At yung hindi niya may paliwanag kung saan ginamit. Gumamit ng acknowledgement receipt. Ayan po yung mga issue Pero, may masamang epekto na po. Kung itong natitirang mga araw, itong March, April, May, hanggang June, kasi July 30 pa ang trial yan ho yung sasamantalahin. Excuse me po. Ng mga kampo ng mga Duterte. Naninlangin, paniwalaing sila ang argabyado, silang hinaharas, sila ang api. At mali ang gobyerno. Papalabasin nila yan. Samantalang kung wala lang pagkakataon tungkol sa ganyang propaganda, nagkaroon ng trial, mabilis ang trial, malalaman natin kung ano at paano ididepensa, paano ipagtanggol ni Sara Duterte at ng kanyang mga abogado ang article of impeachment. Yun ang kailangan Kahit naman yung pro-impeachment, ako mismo, gusto ko ang impeachment kasi yan ang sinasabi ng batas. Hindi naman pwedeng hindi. Ang gusto ko magkaroon talaga ng trial para bigyan ng pagkakataon si Sara kung paano ipagtanggol ang sarili. Kasi ngayon, wala hong siyang venue, walang lugar para ipagtanggol ang kanyang sarili kasi yung article of impeachment nasa Senado at natutulog ngayon. Matutulog pa ng 3 hanggang 4 na buwan. Yan ang masamang epekto ng ginagawa ng Senate President. Binigyan niya ng chance, pagkakataon na baliktarin, gamitin propaganda, gamitin sila ay masama, minamasama, sila ang pinahirapan, hinaharas umano, at ang may kasalanan daw ay ang Marcos administration. Nakita mo na. Nakita na ninyo mga kaibigan ang masamang epekto ng kabagalan ng Senado at pwedeng samantalahin. Kung nyo mapapansin, pati yung mga troll, buzzer na galing sa anti-Marcos, gumagalaw na. Pati kanilang mga vloggers, binabanata ng kaliwat kanan. Lalo pang tumindi kung dati nilang ginagawa. Sana makarating sa Senado ang nangyayari nito. At sana hindi umabot po sa sisihan pagdating ng araw kung ano ang mangyayari. Please like and share. Samahan po ninyo ako at ang aking mga channel. Hindi natin titigilan ito. Ang kaliwanagan ng bawat isa. Nating lahat ng mga Pilipino dahil ang mamamayang Pilipino ang merong sagradong karapatan. Dahil taong bayan po ang pamahalaan. Ang nasa gobyerno, lahat temporary lang.
Pag nawala sila, tapos na sila, ang gobyerno, mamamayan, nandyan pa rin. Tayo yun. Please like and share ng video. Yan yung bagay na hindi nakikita nitong si Senator Chis Escudero. Yan yung bagay na hindi nila naiisip na ito pong pagkakadelay ng impeachment trial ay pwede pong samantalahin ni Sara Duterte at ng kampo nito para po, 'di ba, malinlang na naman ang taong bayan. Sanay na sila diyan sa panloloko sa taong bayan. 'Di ba? Kita nyo. Oh, bibilugin ni Sara ang ulo ng kanyang mga manonood, ng kanyang mga supporter, ng mga manonood sa kanya, sa mga pupuntahan niya ng mga pagtitipon, events para sa kanyang opisina, 'di ba? Tapos magsasalita siya diyan na parang siya ay ginigipit, kinakawawa, inaapi. Pero ang totoo, 'di ba? Meron pong nawawalang pere. 'Yun ang pinakapunto. May nawawalang pondo. Merong pagbabanta. 'Di ba? Yan po yung katotohanan eh. Tinatanga ni Sara Duterte ang mga Pilipino. Ang mga supporter niya at mga naniniwala sa kanya. Tinatanga niya. 'Di ba? Kasi, Diyos ko naman, sino ba namang Pilipino hindi nakapanood ng kanyang pagbabanta? Nasa mga balita yan, sa mainstream media, sa mga SOCMED platforms, 'di ba? Sa ABS-CBN, GMA, News 5, lahat yan, binalita na mayroon siyang pagbabanta sa ating Pangulo, na mayroong mga nawawalang pera, na ayaw niyang magsalita doon sa hearing sa Kongreso. Umamin ang kanyang mga tauhan na nakatanggap sila ng sobre nung sila ay nasa DepEd. 'Di ba? Ano 'yun? Paawa epek ka ngayon, Sara Duterte? Pabiktim? Kunwari inaapi? Samantalang kayo ang nambubuli sa ating Pangulo. Nakakalimutan yata ni Sara Duterte. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, mga maluloko lang naman itong sila Sara Duterte at ni Digong. Yung mga bobong DDFs lang naman eh. Pero tayo na mga Pilipino na maayos ang pag-iisip, kumakain ng tama, di baling hindi masasarap ang mga kinakain natin, pero di ba kumakain tayo ng tama, hindi tayo nalilipasan ng gutom, nakakapag-isip tayo ng maayos, di ba? Alam natin yung mga tama at mali, hindi tayo maloloko ng isang Sara Duterte. Hindi tayo maloloko ni Digong. Alam niyo po, sinasamantala na lang naman ni Sara Duterte yung pagkakadelay ng Senado para, 'di ba, kahit papaano makakuha pa sila ng simpatya. Baka nga naman may mag-people power diyan. Baka meron silang makumbinse na lumabas sa kalsada at agawin ng pwesto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang wala eh. Ang mga maloloko na lang nila, alam niyo po kung sino? Yung mga tatanga-tanga na mga DDEBs. Wala na pong iba. Napakahirap na pong lokohin ngayon ng mga Pilipino. Karamihan po, silent majority. Mga wala yan sa social media. Ang mga pinapanood lang yan, mga pinapakinggan lang yan, at ang mga nababasa lang yan ay dyaryo, radyo at TV. Yan po yung mga tao na alam nila na may mali sa ginawa ni Sara Duterte. Alam nila na mayroong anomalya sa DepEd. Alam nila na mayroong pong mga tao na nakatanggap ng suhol mula sa ating Vice-Presidente. 3 pa lang yun sa mga dahilan kung bakit pwedeng matanggal sa pwesto ang ating Vice-Presidente. 7 po ang articles of impeachment na yan. Pero isa lang diyan ay makonvict si Sara, perpetually disqualified na po siya na kumandidato sa kahit anong posisyon sa gobyerno sa mga darating na panahon. Kaya, diba, hanggat kaya ni Sara Duterte na linlangin ang mga Pilipino, gagawin yan. Pero, habang nasa kalagitnaan ng impeachment, yan po ay tingin ko magre-resign. Kasi nga po,
para makapagkandidato pa din. Kasi kapag naman siya ay nag-resign, hindi na siya kailangang i-impeach. Pero tuloy pa rin yung kaso. Alam natin dito sa ating bansa, matagal po ang kaso. Napakatagal po ng kaso na aabutin yan. Baka mamaya ay kumandidato to sa 2028, may kaso lang. Hindi pa nakukulong. Diba? Kaya po, kumbaga, gagawin na lang lahat. Hindi po sila titigil para malinlang ang mga Pilipino, makakuha ng simpatya at baka makatsamba nga naman daw na mayroong mag-people power na 20 katao papuntang Malacanang. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Thank you po sa video ni Sir Mike Abe na ating nireaksyonan. Salamat po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.